Ding, ding, ding. Ayan. Let's do the video, what's our agenda for today's video. Ha? Maho? Ano maho? Si Kalbo. Guys, alam niyo ba kung bakit nagpag-comment dyan, boy? Bakit ka nagpag-comment? Ha? Bakit nagpag-comment ka? Ha? Kasi marami po siyang photo. Nasa-edit pa siya. So, yan guys, nag-video nga pala kami ni Boy. Kasi nga, gagawa kami ng content dito sa YouTube. Kasi nag-raise kami o nanganganap kami ng punto ni Boy para sa kanyang gagawing gamutan. Kasi last year po is bigla na lang po siyang nahimatay, natumba. And then, hindi namin alam kung bakit. Ano ata yun eh? Holy Week ata yun. Last year Holy Week, so magpo 1 year na siya. March 26. So basta Holy Week po nangyari yun. And then ngayon, magpo 1 year na po siya nung nangyari yun. And then yun, hindi namin alam kung ano yung cause kung bakit nangyari yun. Until na dinala sa ospital kasi laki na nga siyang tulog. After po niyang mahimatay, nahimasmahan na siya, and then yun, after po nun, laki na lang siyang inaantok, laki na nanghihina yung buong katawan niya, laki tulog. And then yun, nung dinala siya sa ospital, napag-alaman na nagkaroon pala siya ng tawag nito, brain damage. Hindi po siya, hemorrhage pala. I'm sorry, mapatawad niyo ba ako? Sorry. Hemorrhage po pala yun. Hemorrhage damage. Hindi ko alam kung ano yun, pero ano po yun eh, yung parang sa ulo, sa utak niya sa ulo, yung parang may pumutok daw po na ugat sa ulo, kaya yun ang dahilan yung bakit siya nahimatay, and then laki siyang inaantok, nangihina yung anyang pong katawan. Actually, inabot po siya ng lagpas 1 month. 1 month or more days sa hospital. Dahil dun sa nangyari sa kanya. And yun. And then, sinadvise siya ng doktor na mag-antay ko ng mga laboratories para malaman kung paano kalaki yung damage sa kanyang utak. Dahil sa pagputok ng ugat na yun. And then yun nga, ang daming mga laboratories, mga examen na ginawa until this month na nagkaroon siya ng laboratory ulit sa ulo na para malaman kung ano nga yung damage ng ulo niya sa nangyaring pagputok na ugat last year. And then napag-alaman na meron daw mga ugat na parang nagbuhol-buhol dito sa kanyang ulo. Kaya kailangan na maisaayos yung ugat na yun kasi hindi safe sa kanya na ganun yung ng ugat niya. Kasi anytime daw possible na pumutok ulit yun, and then hindi daw natin alam kung time na yun is mangyari ulit yun, kung mag-iising ulit siya or katulad ng unang attack, pagputok ng ugat niya is nag-ising siya and then naka-recover siya. Hindi natin alam kung ganun ulit ang mangyayari o kaya magiging mas worse pa yung mangyayari sa nangyari last year. Kaya ayun, nag-suggest yung mga doktor niya na mag-antay ko siya ng operation. So operation ko yung sa ulo na open surgery, i-open nila yung ulo niya na aayusin nila yung mga ugat na aalisin yung dugo, ewan ko lang, hindi ko kasi masyadong maano, pero may aayusin sila dito sa ulo niya, sa ugat niya, nang sa ganun maging normal na po yung wala na po siyang sakit. Kaya lang masyadong delikado po yung operation na yun. Isa yun sa pinaka-major operation kasi nasa ulo sa utak Possible na may mga madamay na mga nerves sa kanyang utak, sa kanyang ulo. Kaya napaka-delikado. And then, yun na nga,
Ay schedule na sana ng operation niya noong February 10. Noong February 10 operation na sana niya. Libre po sana yun kasi naka-public po siya and then maipapasok siya sa mga organization na tumutulong. Kaya lang, nagkaroon ng parang kadahilanan, hindi ko alam kung ano yung naging dahilan, na hindi natuloy yung operation niya. Siguro hindi rin niloob ng Lord na mangyari yun kasi napakadilikat ko nga po talaga yung operations na yun and then yun nga, dahil na hindi natuloy yung operations na yun, humingi kami na second opinion o kaya suggestion sa doktor niya kung ano yung pwedeng alternative o kaya ibang way para sa gamutan niya. And then nag-suggest sila ng radiation, yung laser daw. Kaya lang, risky pa rin, delikado pa rin kasi possible na madama yung mga ibang ugat niya sa laser na gagawin. Pero ganun pa man, hinasure naman ng mga doktor na may kaayuhan na mangyayari. And then yun na nga, pumunta sila sa gamma knife. Ayan, ipa-plus ko na lang dyan. Second opinion. Nung sila nagpa-second opinion, yun na nga yung gagawin nilang procedure ulit na gamma knife na kung saan laser daw yun, radiation na iaano sa uno niya. At noon guys, hindi na siya operahan. Hindi na o-open yung uno niya. Hindi na gaanong risk. Hindi na sobrang risky ang mangyayari sa kanya. Kasi radiation na lang yung ano niya. Radiation na yung magiging procedure na. Kaya lang, dahil nga private po yun, yung pinuntahan nilang gamma knife, kasi wala daw po ganun sa public. Kaya, siyempre, sino pa namang mga kapamilya, papalipan pa ba yung, papatagal pa yung situation kasi nga, habang tumatagal, delikado rin po talaga yun sa kanya. Kaya yun, sa private po yun, inano sila ng doctor na gagawin nga po yung procedure na yun, kaya lang pinaghahanda sila ng 600,000. Unang price po yun, 600,000. Pero, thanks God kasi meron naman mga charity din pala na ano doon. Kaya ipinasok nila sa charity. So nabawasan po siya ng 150,000. Kaya nakakahalaga na lang po siya ng 150,000. Doon sa procedure pa lang po yun. Plus 30,000 po sa hospital charge. Kaya nakakahalaga po siya ng 480,000. So yun po ang kailangan namin para patuloy po yung procedure na yun. Para yung maayos po yung nabuong dugo, yung mga nagbuhol-buhol na ugat na kauno, is maayos po yun. So ngayon po, hindi namin alam kung saan namin kukuha ng ganong kalaking halaga. So naisip ko, since na meron naman akong access dito sa sa YouTube, na kung saan umulit na naman tong YouTube na to, pero napabayaan ko nga lang kaya hindi masyadong active yung YouTube na to. Pero ganun pa man, may ads na rin to na maaaring makatulong sa gagawing gamutan ni Danny, na kung saan magtutulong-tulong po tayo na hindi pag-skip ng ads, possible na maaliom ng maipamdagdag sa gagawing procedure sa kanya. Kaya guys, sa mga naaanoon po nito videos ito, please share the videos and then don't skip the ads para makatulong tayo kay Danny. Ayan po, kung mapapansin niyo po, si Danny parang walang sakit, malusog, mataba yung pisa niya, maganang kumain, matakaw. Pero yun nga, since na yung problema is nasa ulo, nasa ugat ng ulo niya, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari ulit yung pagputok ng ugat niya. Parang high blood po, hindi natin alam kung kailan aatakihin yung may isang high blood na tao. Bigla niya lang na parang ilaki na kasi natake ng high blood, ayun, namamatay o kaya na-stroke. Ano po yung situation ni Danny na kung baka hindi natin alam kung kailan puputok yung ugat sa ulo niya. Kaya as soon as possible, kailangan maagapan, maipagamot. Kaya ngayon, namili po kami ng budget para mapunuan po namin yung kakailanganin pambayad sa hospital. So, yun po sa ngayon, ang hinihiling ko lang po sa inyo na huwag kayong mag-skip ng ads and then mag-share po ng videos namin and then prayers na rin po para kagaling yan. Kasi mayroon man tayong pera kung hindi naman magiging epektibo yung gagawin sa kanyang procedure, wala rin po yun. Kaya yun, maasa po kami na makakatulong ang bawat sa atin. And then sa mga dahil po magpapot ng tulong, ilalagay ko na lang po dito yung dito sa account ng Mama ni Danny. And then sa mga
Sa bangko na mapag-transfer, ilalagay ko yung po dito. Sa description below. O kaya ilalagay ko na lang din dito sa videos. So, yun lang po, Toboy. May uto ka ba ba? Hindi po siya, wala po siyang uto kaya nagpakalbo. Nagpakalbo po siya kasi nga yung gagawing operation sana sa kanya sa ulo. Kaya pinapawasan niya yung buhok niya. Eh kasi nga diba, unang opinion ng doctor is yung operation. Pero hindi na yung gagawin, doon tayo sa radiation, sa laser. Yeah, yun lang po guys. Maraming salamat po. Siguro, abangan nyo kami sa mga susunod na videos namin kung ano yung magiging journey yung Johnny din sa kanyang pagpapagamot. So, di ba boy? So, bye-bye muna. Sa mga classmate yan ni Johnny, nabimiss na daw po kayo. Sa mga teacher yan ni Johnny, hello. Hello daw sa inyo habang ni Johnny. Tapos sa jowa. May jowa ka na ba boy? Wala pa. Shout out daw. Happy Valentine's na sa inyo lahat. Sa mga classmates ni Johnny dyan, sa mga teachers niya, hello daw sa inyo lahat. Namimiss na daw na kayo. Namimiss na daw niya mag-aral. Kaya, yun. Hindi siya makapag-aral ngayon kasi nga kailangan niya magpagamot. Kaya kailangan niya magpagamot para makabalik na sa kanyang pag-aaral. So, bye-bye muna.